So okay, magandang umaga sa inyo mga idol. For today is my vlog. Welcome to my channel mga idol. So sa araw nito mga idol, magpapalit tayo ng rubber gasket ng Supremo 150 sa kanyang head. So ayan mga idol, kung mapapansin nyo, if you can see, so nagkakaroon siya ng leak, kaya nagbabawas ng langis ang aking si Supita. So yun mga idol, basic lang naman yan. Ating umpisa na kung paano natin mapapalitan nga yan. So may dumating tayong parcel dito na in-order ko sa Shopee. So titingnan natin kung tama yung dumating kong ESA. So yun mga idol, muli ay kung kayo bago pa sa aking YouTube channel ay please subscribe, like, and share. At para naman ma-notify nyo pa yung mga video kong i-upload sa inyo. So yung mga idol, stay put lang at panoorin nyo kung paano magpalit ng rubber gasket sa ating head ng Supremo 150. Odigent Vlog. 3, 2, 1. So okay mga idol, bagong dating lang. Ito na nga yung order nating rubber gasket. So titingnan natin kung tama ba yung aking order. So unbox lang natin mga idol. So yung mga idol, yung rubber gasket, sinasabi ko. So ikakalaga to ng 250 pesos. So medyo may kamahalan yung kanyang rubber gasket mga idol. So pag magpapalit nga tayo, lalo sa mga link ng ating kakaroon ng link sa ating mga motor o gasket man o mga idol or mga oil seal, kung maaari ay yung mga original na yung ating ipapalit. So ayan mga idol, makakita nyo kay 12391 KRM 840 genuine parts from Honda. So ayan mga idol, made in Japan, saka kaya siya may kamahalan. So nasa 250 nga ang bili ko dito. So yung mga idol, punta lang tayo sa motor at ating kalasin yung head nung si Supremo 150. So yun mga idol, nandito na tayo sa motor. So yan nga, pakita ko lang sa inyo. Nagkakaroon siya ng link. So nilagyan ko na to ng nilagyan ko nga to mga idol ng gasket maker. So hindi tumagas yung kanyang gasolina. So yung mga idol, kalasin lang natin to. Gagamit tayo dito ng llabe gis. Numero gis mga idol, ng llabe. So mga idol, dalawa lang naman ang tornilyo nito. Isa dito at saka isa doon sa kabila. So ito kailangan din nating tanggalin to. Yan. Para maluwag nating matanggal yung kanyang head cover. So yung mga idol, hindi natin madali to. Gagamitan natin to ng back range.
So yung mga idol, pagka hindi nyo madali sa ganito, yung kanyang labing G's, numero G's, so gagamit kayo mga idol ng ganito. Huwag nyo papersahin, kasi mabibilog na mabibilog yan, pahirapan kayong tanggalin. Ito nyo mga idol, ang bilis nyo tanggalin. So pagka ganun nga mga idol, hindi nyo madali nung ginamit nating labing G's, so gagamit kayo ng ganitong back wrench. Kasi ito hindi nakakabilog mga idol ng tornilyo. So mga idol, tanggalin lang natin yung head cover. Mga idol, ito baka mawala sa inyo, meron dito pinaka dowel pin. So dito, so tanggalin lang natin mga idol ito, kasi magbuhat mga idol nung mapapunta sa akin tong motor na to, hindi pa to napapalitan, magpa 5 years na. So pakita ko lang sa inyo mga idol, ito yung bago. Ito yung ating pinaglumaan. So mapasin nyo mga idol, nag-expand na siya. So sa katagalan, sadyang rubber mga idol, lalo't naiinitan lagi nga. So hindi na siya ganun. So kayo mapasin nyo mga idol yun. Yan. Yan ang isa sa dahilan mga idol na pinagdadaanan ng langis natin. So may mga putok-putok na mga idol. So itong papalit natin. So bago natin palitan mga idol dito, bago natin ilagay, linisin lang natin ng konti. So mga idol, gamitan lang natin ng basahan natin yung gas. Natin punas dito. Para yung mga idol na kasi bigyan natin. So linisin natin yung para yung rubber gasket. So yan mga idol, sukat na lang natin. So paglalagay nito mga idol, itong kanya may tatlong line dito mga idol nakalagay yan. So dito meron dito makikita nyo mga idol, may one line lang siya dito nyo. So yung mga idol, bago natin isalpa, kapaliwanag ko lang sa inyo, kailangan mga idol lapat na, kailangan lapat yan bago nyo ibalik doon. So hindi pwede mga idol nakatagilid to, at pagka nahapitan na natin dito, naigpitan na natin tornilyo at medyo bumangkong siya ng konting ganyan, sayang mga idol yung ating rubber gasket na ikakabit. So kailangan mga idol lapat na lapat. So pag may nakita kayong ganyang kawang, bago nyo ibalik mga idol do sa kanyang head, yan, ilapat nyo lang na maganda para hindi siya magkaroon ng link. Okay yan mga idol, mapasin nyo, naibalik na natin. So tornilyo lang natin mga idol. Ito nga pala yung kanya sa dalawang tornilyo, may pinaka orange siya. So huwag nyo kalilimutan to, baka ito'y mapabalik ay hindi nyo na ilagay ito, kasi may bubunot natin itong tornilyo, nadadala tong rubber, yung pinaka gasket nya.
So yung mga idol, tornilyo lang natin. So yun yung mga idol, napakita ko lang uli sa inyo. Ito yung cause kaya nagkakaroon ng link yung ating rubber gasket dito sa ating head. So i-check nyo lang din pagka kayo ay magpapa-tune up, halimbawa pa-check nyo doon sa mga mekaniko kung merong makikita mga may basag na o may gitak. Ito. So yan mga idol, oh. So dyan nagdadaan mga idol yung langis. Sa pandaril lang natin mga idol. So yun nga mga idol, hindi ko na sa inyo kinat ko na yung video. So ang init na ng kanyang block. So mainit. So ating sisilipin kung nagkaroon ng kahit kaunting link. So yung mga idol, yung mga dumi-duming ayon, yung pa yung kanyang tumigas ng langis. So dito sa kabila, so yung mga idol, yung mga nakikita nyo yung itim-itim na yan, dati na yan. So wala tayong nakikitang link na kahit konti. So start uli natin. So yun nga mga idol, nasa 15 minutes ko siyang pinandar bago nire-red ko ng ganito. So yun, wala tayong nakita mga idol na link. Okay na. So ganun lang mga idol ang paglalagay ng rubber gasket. So ang init pa. Kahit mga idol wala kayong mekaniko, kayang-kaya nyo yan. Sa mga mahilig mag DIY. So tatandaan nyo lang yung mga pagkakalas at saka yung kung paano nyo kinalas. So tatandaan nyo yung para maikabit nyo din ng tama. So yun lang mga idol, at sana may natutunan kayo. At ito na may basic na basic lang. Maraming salamat and God bless.